Boss Wang. Boss Wang. Bing Bing. Bing Bing. Tayo sabay tayong mag-toast kay Young Master Wang. Salamat, Young Master Wang, dahil sa pelikulang Pag-ibig sa New York na ito. 10 bilyong pisong investment. Sige. Salamat sa pag-imbita mo sa akin. Nagumanap bilang pangunahing babae sa Pag-ibig sa New York. Paano mo balak bayaran ang utang na loob mo sa akin? Boss Wang. Magpupursige po talaga ako. Hindi kita bibiguin. Boss Wang. Iinumin ko na ito. Ay naku. Hindi sapat ang pagsisikap lang. Huwag mong sabihin sa akin, wala kang alam sa mga patakaran sa showbiz. Boss Wang, hindi po ako yung iniisip mong ganoong tao. Hindi ko gagamitin ang katawan ko para umangat. Bing Bing, huwag kang magpadalos-dalos. Bing Bing, dahil lang sa investment ni Boss Wang na 10 bilyon, kaya maililigtas ang kumpanya mula sa kapahamakan. Bitawan mo ako. Nilagyan mo ako ng gamot. Sa wakas, nahanap ko na rin ang bakas. Ang dahilan ng pagkamatay ni Mama. Dapat ko talagang malaman ang buong katotohanan. Magandang araw, President. President, ayon sa plano ninyo, ang Hautian Group natin ay talaga namang patuloy ang pag-usbong. Pero simula nang iwan mo ang kumpanya, nagkunwari ka ng driver ng halos kalahating taon. Pinakiusapan ako ng lahat. Napakiusap. Bumalik ka na para pangasiwaan ang kumpanya. Huwag mo muna akong istorbohin tungkol sa mga bagay sa kumpanya. Yung pagkamatay ni Mama noon, nakahanap na ako ng lead. Delikado kayong manatili rito. Umalis na kayo agad. Katulad mong maliliit na artista, ang dami ko nang nakita. Kung hindi kita gagamitan ng konting paraan, hindi ka susunod ng kusa. Bitawan mo ako. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang magtagumpay kayo. Ito, anong ginagawa mo? Tulala ka pa diyan. Habulin mo sila. Hindi ko ginastos ang pera ko ng basta-basta lang. Dalhin mo siya sa Mansion 9. Gamitin niyo siya hanggang magsawa kayo. Nakikiusap ako. Tulungan mo ako. Ikaw. Nakikiusap ako. Wag. Isama mo ako. Tara. Nasaan na ang tao? Tulungan mo ako. Nilagyan siya ng gamot o. Hindi pwede. Hindi ko dapat samantalahin ang ganitong sitwasyon. Kailangan kong kontrolin ang sarili ko. Dapat talagang kontrolin ko ang sarili ko. Bantayan mong maigi ang babaeng ito. Bakit parang pamilyar siya? Parang nakita ko na siya dati. Ye Bingbing. Sikat na artista si Ye Bingbing. Binata, ito ang mula sa iyong ama. Ito ang ipinakilala ng tatay mo na magiging kapareha mo sa future. Umuwi ka at sabihin mo sa kanya. Yung magiging manugang niya, nahanap ko na. Ikaw, Ikaw pala ay. tumahimik ka. Ang nangyari ngayong gabi, bawal mong ikwento kahit kanino. Kung hindi, lagot ka sa susunod. Siya yon. Hindi ko akalain na sa dami ng taon ang lumipas, magkikita pa ulit kami. Gusto ko si Chin Hao, kuya. Paglaki ko, magpapakasal din ako kay Chin Hao, kuya. Sige, ayos lang. Gusto rin ni tita yung future na manugang, ha? Xiao Hao, ikaw? Natulog ka lang tapos bigla kang aalis? Wala namang ganun kadali, ano? Anong gagawin ko? Yung designated driver, hindi kaya niya ako makilala. Nakatulog mo yung tao. Bing Bing, alam kong nandyan ka sa loob. Buksan mo ang pinto. May gusto lang akong sabihin. Lumayas ka na. Ayaw kong makita ka. Kung ayaw mo para sa kuya mo, isipin mo rin naman yung sarili mo. Makinig ka sa kuya mo. Ngayon, mag-apologize ka kay Boss Wang. May pag-asa pa to. Walang posibilidad. Huwag ka nang umasa. Mas pipiliin ko pa ang mawala ang kontrata kaysa samahan siya sa gabi. Binibigyan ka na ng chance, pero ayaw mo. Bing Bing, sinasabi ko sa'yo, ang tinitirahan mong bahay ngayon, pag-aari ng kumpanya. Kung hindi ka susunod,
lumayas ka agad dyan. At yung 10 bilyong penalty fee, bayaran mo na lang lahat. Mga pare, basagin niyo ang pinto. Matigas ang ulo mo, ano? Sinasabi ko sa'yo, maniniwala ka ba na pwedeng kong ipa-blacklist ka sa buong industriya? Bibigyan kita ng 2 option ngayon. Una, sumama ka kay Boss Wang ngayong gabi. O kaya, magbayad ka ng pera, 10 bilyon. Yang Ming, wala kang hiya talaga. Kung may hiya ako, makakapera ba ako? Mga pare, hubaran niyo siya. Dalhin niyo siya sa kama ni Boss Wang. Anong ginagawa mo? Bitiwan mo ko, huwag mo akong hawakan. Bitiwan niyo ako, huwag niyo akong hawakan. Ano bang ginagawa niyo? Ngayong gabi, ako muna ang titikin sa'yo. Tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. Bitiwan mo ako, huwag mo akong hawakan. Tulungan niyo ako. Lumayo kayo. Boss. Hintayin mo lang ako. Hindi kita papatawarin. Bakit kailangan ko bang matulog kasama ng direktor para lang makakuha ng role? Hello, Bingbing. Kamusta ka nitong mga nakaraang araw? Ayos lang naman ako. Ma, bakit ka tumawag? May kailangan ka ba? Walang malaking problema. Kasi, yung nurse, kanina lang, pumunta dito at naningil ulit. Sinabi, yung bayad sa ospital ngayong buwan, hindi daw pumasok ang bayad. Ma, teka lang, titingnan ko muna. Ma, wala namang. Gaanong problema? Siguro kasi, nagka-problema lang yung sistema ng ospital. Sandali lang, ayusin ko itong mga susunod na araw. Ako na ang magbabayad. Huwag ka mag-alala. Mula nang si papa mo, pinahamak ng pamilya Chin, lalong humina ang katawan ko. Wala na nga akong naitulong sa'yo. Ma, tama na isipin mo yan. Yung tungkol kay Papa, sigurado akong may kasagutan din yan balang araw. Hindi ko papayagang makalaya lang ng basta-basta ang pamilya Chin. Bingbing? Ayaw ni mama na mabuhay ka na may galit sa puso. Ang pinakalungkot lang, hindi nakita ng mama mo na ikasal ang anak niyang si Bingbing. Huwag mo nang masyadong isipin yan. Pangako ko sa'yo, magdadala ako ng mabuting manugang para sa'yo pag uwi ko. Bingbing? Umiiyak ka ba? May nang-api ba sa'yo? Sabihin mo lang kay mama ha. Hindi ma. Kasi, malakas lang masyado ang hangin sa labas. Napasok lang yung buhangin sa mata ko. Tandaan mo lang sinabi ni mama, kapag nasasaktan ka, umuwi ka lang. Dahil ang bahay, palagi mong matatakbuhan. Opo, magpahinga ka ng mabuti. Alagaan mo ang sarili mo. Oh, Bing. Anak, ang hirap para sa'yo. Dala mo pa si mama na pabigat mo. Kaya ka lalo naghihirap sa labas. Pero malapit na. Konting araw na. Lang si mama. Bakit ganito? Lahat na lang sila inaapi ako. Ngayon pati si Diyos, gusto pang kunin si mama ko. Habang nandito ako, wala nang makakagawa ng masama sa'yo. Tarantadong bata. Di ba nag-usap tayo? Pag lumaki na tayo, ako ang magpapakasal sa'yo. Kuya Hao, huwag kang umalis. Bingbing, kailangan mo talaga akong hintayin. Siguradong babalik ako para pakasalan ka. Pero nung hinanap na kita, bakit bigla ka na lang nawala? Pero ayos lang. Ngayon nahanap na kita. Simula ngayon, ako na ang magpoprotekta sa'yo. Hindi ko nahahayaang may manakit pa sa'yo. Gising ka na. Ikaw pala. Bakit andito ka? Pumunta ako para pakasalan ka. Kasal? Hindi naman siguro. Natulog ka lang sa tabi ko tapos ayaw mo nang managot, di ba? Uy, gusto mo na namang tumakas, di ba? Seryoso ka ba talaga?
Si mama nga gusto rin makitang makapag-asawa ako. Kaya, tara na, Tara na, Sam, Ari. Kinhaw. Isang driver lang naman ako. Diyos ko, ano ba itong nagawa ko? Mrs. Special ang araw na to. Pwede bang umuwi tayo at kumain? Mag-celebrate kahit paano? Tama na. Kahit nakuha na natin ang marriage certificate, pero ginawa lang natin yon dahil hindi maganda ang lagay ng nanay ko. Kailangan kong magpakasal agad para matupad ang hiling niya. Kaya papel lang talaga ang kasal natin. Pangalawa, simula ngayon, huwag mo na akong tawaging misis. Hindi ako sanay. Pangatlo, yung nangyari noon. Sa kotse, aksidente lang talaga yon. Simula ngayon, bawal mo na akong hawakan. Si. Tsaka pala, ako, may pinagdadaanan lang ako ngayon. Pwede ba? Muna akong tumira sa'yo. Kung abala sa'yo, pag may nahanap akong bahay, agad-agad akong lilipat. Hanggang kailan mo gustong tumira, bahala ka. Tsaka, mapapamahal ka rin sa akin balang araw. Huwag kang mag-alala. Ako ang magbabayad ng renta. Isang driver ka lang naman, siguro hindi rin kalakihan ang ipon mo. Driver lang. Ako. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Walang masama sa pagiging driver, basta't marangal. Okay lang yon. Ako na muna. Mag-aayos ng gamit ko. Mamayang gabi lilipat na ako. Sa totoo lang, ako ang CEO ng Haotian Group. Pag may chance, sasabihin ko talaga sa'yo. Iabot mo to kay Chin Dongyang. Sabihin mo sa kanya, wag na niya akong pilitin pang magpakasal. Sir, totoo po bang nagpakasal na kayo? Yung totoong pagkatao nyo, alam ba niyang madam? Habang hindi pa nalilinawan. Ang tungkol kay mama, bago pa man matapos ang investigasyon, bawal na malaman ng kahit sino ang tunay kong pagkatao. Opo. Ay nga pala, ipaghanda mo ako ng isang ordinaryong bahay. Doon ako titira mamayang gabi. Isa pa, imbestigahan mo nga sino-sino ang nanakit sa misis ko nitong mga araw na to. Sisiguraduhin kong pagsisisihan nila. Simula ngayon, ito na ang bagong bahay natin. Mukhang mahal ang bahay na to, ah? Sa ganyang kita mo sa pagdadrive, paano mo nabili to? Ayos naman ang bahay na to. Sa totoo lang, hindi naman mahalaga kung magkano. Ang importante ay kung sino ang kasama mong nakatira. Kung titingnan mo ng malapitan ang maliit na driver na to, parang gwapo pa pala siya. Ano ba gagawin ko? Ano ba gagawin ko? Ano bang balak niya? Ay, ano bang iniisip mo? Hindi ka naman siguro umaasa na may mangyari sa atin, di ba? Grabe, ano bang ginagawa ko ngayon? Paano mangyayari yon? Naalala mo ba ang 3 panuntunan? Natutuwa talaga ako. Magpahinga ka na ng maaga. Kailangan ko lang lumabas saglit. May konting trabaho pa ako sa opisina, kailangan kong asikasuhin. Magpahinga ka na ng maaga. Grabe, ano bang ginagawa ko? Nakakahiya sobra. Bingbing, hindi mo naman kailangang umiwas sa akin lagi. Sa presscon ng pelikula sa 3 araw, kung hindi ka magpapakita, ipapadala namin ang may sakit mong nanay para magbayad ng multa. President, nalaman namin na sina Yang Ming na manager at si Wang Xiao na investor. Hindi lang gusto si Madam, gusto pa siyang dalhin sa isang lugar na tinatawag na Siyam na Mansion na club para magamit ng mga tao. Siyam na mansion. O, ginagamit nila ang pera at pati bawal na gamot para kontrolin ang maraming artista. Gusto nilang ipagamit ang mga artista sa mga mayaman nila. Kaya, tinatawag din ang lugar na Tuna Siyam na Mansion para sa lalaki. Pero si Wang Xiao, parang tauhan ni Kuya. At mukhang nasa likod din si Kuya ng nangyayaring to. Hindi yan. Hindi ko akalaing gagawin niya ang ganitong kalokohan. Hayop siya. Hindi ko iintindihin kung sino man, basta kung sino mang manggulo sa babae ko, kailangang magbayad siya. 3 araw mula ngayon, sa presscon ng pelikulang Pag-ibig sa New York, pag hindi pumunta si Madam, talagang magbabayad ng 10 bilyong multa. Sige. Tingnan natin kung makukuha niya ang pera, pero di niya magagamit yan. Ding ding. Bakit ka nandito? Tapos nakaayos ka pa ng ganyan. May pupuntahan ka bang iba? Dumating ako dito para samahan ka. Sasama ako sa iyo sa press conference. Alam ko gusto mong tulungan ako, pero itong bagay na to, kailangan ko talagang harapin ng mag-isa sa huli. Ding ding. Simula nang ikasal na tayo, asawa na kita, asawa na ni Chin Hao, hindi ko hahayaan na masaktan ka ng kahit sino. Yung tungkol sa penalty sa kontrata, ako na ang bahala doon.
Sa susunod, pwede ka pa ring magpatuloy bilang isang sikat na artista. Sina, wag mo na akong amuin. 10 bilyon yun, ha? Ilang beses ka mang mag-drive ng Grab, hindi mo kikitain ang perang iyon. Pasensya ka na. Alam ko gusto mong tumulong. Pero wala kang kinalaman dito. Ngayong araw, kahit maban ako, kahit magbayad ako ng penalty, kahit na wala na akong pelikulang magagawa, tatanggapin ko. Kung hindi man, sasamahan na lang kita sa pag-grab mo. Kinhaw, salamat sa'yo, pero ayokong madamay ka. Bingbing, kung sakali man, na ito na ang huli mong pagkakataon na tumuntong sa entablado, samahan kita, gagampanan ko ang papel na ito kasama mo. Tara. Boss Wang, lahat ng detalye ayos na lahat. Pagkatapos ng press conference, dadalhin ko agad si Ye Bingbing. Yung cute na yon, malinis na malinis, diretso sa kwarto mo. Miss Bingbing, tungkol doon sa nangyari sa inyo ng Grab driver nung isang gabi, may gusto ka bang ipaliwanag? Nakiapid ka sa Grab driver. Hindi ka ba natatakot sirain ang kinabukasan mo? Pwede bang sabihing publicity stunt lang ito? Ang dami-daming mayamang nagkakagusto sa'yo. Plano mo bang magpakasal sa rich kid balang araw? Sobrang ganda mo talagang tao. Kailan mo ako bibigyan ng pagkakataong makalapit sa'yo? Miss Bingbang, narinig namin may utang kang 10 bilyon na penalty fee. Totoo ba yon? Anong balak mong gawin para mabayaran yon? Pasensya na, padaan po. Makikiraan po. Kayo? Tigilan nyo na. Nakikita nyo ba yung dalawang nandon? Para kay Ye Bingbing talaga ang lakad nila. Pero may pakialamero. Grab driver pa kasi. Tanggalin muna natin yon. Alis na tayo. Kinhaw, mas mabuti pang ikaw na ang mauna. Mamaya baka hindi ka na makaalis dito. Huwag kang mag-alala, basta nariyan ako. Hindi sila maglalakas ng loob. Oh, ano na? Ye Bingbing? Napag-isipan mo na ba? Ito na ang huli mong pagkakataon. Hindi ba't isang gabi lang naman? Hindi ka naman nabawasan, no? Nakakadiri talaga kayo. Basta nariyan ako. Walang pwedeng mang-api kay Ye Bingbing. Wala kang karapatang magsalita rito. Inutil. Balik ka na lang sa pagdadrive mo. Baka mamaya di mo na lang alam kung paano ka matatapos. Siya yung sinasabi kong Grab driver. Tingnan natin kung paano mo maproprotektahan si Ye Bingbing ngayon. Kapag may gumalaw kay Ye Bingbing, pananagutan nyo to sa akin. Gusto ko lang makita. Kung paano mo kami mapapagsisi. Grab driver? Ano bang pinagmamalaki mo diyan? Ye Bingbing. Swerte ka na nga napapayag si Boss Wang na makasama ka? Kung hindi dahil doon, hindi ka sana nabibigyan ng oportunidad. Napakabanos mo talaga. Lifaya, wag mo akong ikumpara sa sarili mo. Marumi ka. Nagpapakabanal ka pa diyan. Alam ng lahat ng tao dito, pati sa loob at labas ng showbiz, na ikaw ang malandi rito. Ayusin mo yung bibig mo. Ayusin mo ang bunganga mo. Mr. Wang, itong pangit na driver ang lakas ng loob. Sinuntok pa ako. Ang yabang mo talaga, bata. Sige, matapang ka ha. Pati girlfriend ko, sinaktan mo. Bibigyan pa kita ng 10 minuto para mabuhay. Papakita ko sa'yo kung paano ko ayusin itong artista na to. Ngayong araw, ang gusto kong linawin. Si Ye Bingbing, bilang sikat na artista ngayon, nakakuha na siya ng napakaraming award at nag-iwan ng maraming klasikong obra. Pero sa likod ng inosenteng imahe niya, totoo, sobrang dumi ng pagkatao niya para makakuha ng pondo sa pelikula, para maging bida. Hindi lang siya, tumalpak pa sa kama ng investor. Pagkatapos tanggihan, matapos mabigo, nagwalang bahala siya sa kasunduan. Ang ganyang klase ng babae, walang disiplina sa trabaho. Talagang ikinahihiya ng buong industriya ng sining. Ang ganyang klase ng tao, nagpakita ng masamang halimbawa para sa lahat ng fans sa buong bansa. Nakakahiya, nakakasuka, nakakainis. Kaya hinihikayat ko lahat ng mga investor, mga distributor, pati media na magsanib puwersa para iban ang taong ito. Huwag bigyan ng kahit na anong simpatya. Iban siya. Iban siya. Bakit ka nagkakalat ng kasinungalingan? Kasinungalingan. Ngayon, hindi lang ikaw mababan. Kailangan mo pang magbayad ng malaki sa breach of contract. Binaliktad mo ang totoo at kasinungalingan. Binaliktad mo ang totoo at kasinungalingan. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang mga investor ang hari ng showbiz dito. Ano man ang gawin namin, pwedeng puti. Kayong mga artista, ano man ang gawin ninyo, puro itim. Kahit malaman ng iba na kami nagsisinungaling lang, nag-iimbento lang. Sino ba ang pwedeng kumalaban sa amin? Sino ba ang mga ngahas na magalit sa amin?
Sa dami ng tao, iba't ibang ugali. Kung sino yung may pera, akala niya pwede niyang gawin lahat. Mabahong pera. Isang dukhang driver nga, may lakas ng loob na magbanggit ng mabahong pera. Pero tama naman. Dahil nga may pera kami, pwede naming gawin ang gusto namin. Dahil may kapangyarihan kami. Bika. Kaya naming baliktarin ang katotohanan. Dahil may pera kami, titikman namin, isa-isa, ang mga babaeng iniidolo ng mga ordinaryong tao. Dahil ikaw, hindi makapaglabas ng 10 milyong piso. Wala kayong magawa kundi panoorin, habang kaya-kaya namin ang mga idol ninyo. Shinhao, nakita mo ba? Ito ang tunay na mayayaman, at ang kaibahan ninyo sa mga taong nasa pinakailalim ng lipunan. Ang pera hindi dapat ginagamit para ipahiya o apihin ang iba. Dapat ito ay pananggalang ng mga mahihina. Ang kapangyarihan, hindi rin dapat ginagamit pangyabang o pampahirap sa iba. Dapat ito ay panangga ng mga taong walang magawa. Ang mga tulad ninyo, swerte lang na nadaanan ang biyaya ng panahon dito sa Dasya. Nakatiyamba lang kayo at kumita ng pera. Hindi lamang hindi kayo marunong tumanaw ng utang na loob, ginagamit nyo pa itong pang-api sa iba. Sige na, pagkatapos ng gulo sa artistang to, ngayon ikaw naman na hindi marunong lumugar. Guard! Guard! Anong ginagawa nyo? Anong gagawin nyo? Itong patapon na to, hindi ba sabi niya ang alam lang natin ay manlait ng tao? Ngayong araw ipapakita ko sa kanya kung paano gumamit ng kapangyarihan para mangapi. Dito, hindi naman ganon kalaki ang cash, mga 5 milyon lang. Kung mabugbog nyo ngayon ang patapon na to, ang pera na to, sa inyo na. Kung sakaling may makapatay pa sa kanya ng di sinasadya, dadagdagan ko ng 5 milyon pa. Ayaw niyo ba nito? Mahilig kayong gumamit ng pera para ipahiya at apihin ang tao, ganoon ba? Bibiliin mo ang buhay ko ng 10 milyon, tas proud kang mayaman ka, ha? Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung ano ang tunay na mayaman. Hong Luan, kahit anong ginagawa mo, kahit nasaan ka, dalhin mo agad ang 10 bilyon dito sa mismong venue ng presscon. Imposible siyang makapaglabas ng 10 bilyon. Kahit hindi lang 10 bilyon. Kahit trilyon o kwadrilyon, para sa akin, parang basura lang yan. Grabe kang magyabang, ha? Kung totoo nga yang sinasabi mo, hindi ka ba't tagahatid lang ng kotseng pauwi? Ngayon, Sa Dasya na to, ang makakalabas lang ng ganoong kalaking cash, siguro ay ang presidente ng Hautian Group. Huwag mong sabihing ikaw ang presidente ng Hautian Group. Ako nga ang presidente ng Hautian Group. Naglalakas loob ka pa magpanggap. Na ikaw ang presidente ng Hautian Group? Sa araw na to, dito ka mamamatay. Ayon sa inyo, pag may pera, pwedeng gawin ang kahit ano, basta gusto, gawin lang, ganoon ba? Pero ang pagiging mayaman, hindi ibig sabihin pwedeng abusuhin ang kapangyarihan. Kung lahat naging katulad nyo, napakadismayado ko sa pagkatao ng tao. Tama na yang mga pananalita mo. Nasaan na ang 10 bilyon mo? Kung kaya mo ilabas talaga ang 10 bilyon, luluhod ako at tatawagin kitang lolo. O sige, Apo, tatanggapin ko yan. Pero kung hindi mo mailabas ang 10 bilyon ngayon, ako ang unang papatay sa'yo. Sige, hintayin ko ang gagawin mo. Presidente, nandito na po ang 10 bilyon na cash. Presidente, pakitingnan po. pera, pumasok. Ang dami ng pera. Pera. Huwag kayong makipag-agawan sa akin. Lahat ito ay akin. Paano mangyayari yon? Itong inutil na to, paano siya magkakaroon ng ganitong kalaking pera? Lahat ito ay akin. Mga taong hindi pa nakakita ng mundo, hindi pa ba kayo nakakakita ng pera? Aba, napaniwala niya talaga kayo. Hindi ba sabi nyo, basta may pera, pwede nang gawin lahat ng gusto. Ano bang ibig mong sabihin? Dakpin nyo sila. Sampalin nyo sila. Magbibigay ako ng 1 milyon. Sampalin nyo hanggang magsawa kayo. Ang kapal ng mukha ng guard. Sinaktan ako. Bulag ba kayo? Nagawang saktan si Wang Xiao. Tandaan mo to. Hinding-hindi kita palalampasin. Naasar ka na ha? Hindi ba ganito ang paborito nyong paraan? Tama nga pala. Hindi mo ba nakakalimutan ang isang bagay? Sir. Lolo. Shinhao, tandaan mo to. Tandaan nyo. Hindi porket may pera ka, lahat kaya mo nang gawin. Katulad ngayon. Kaya kitang saktan. At wala kang magagawa. Ang mga pera na to, galing yan sa bayad pinsala ni Bingbing.
Sapat na ba yan? Kung sa susunod, manggugulo pa kayo kay Bingbing, sisiguraduhin kong mamumulubi kayo. Kinhaw, kahit may pera ka, ano ngayon? Kaya mo bang lutasin ang problema ni Ye Bingbing? Talaga bang akala mo basta may pera, pwede mo nang kontrolin lahat? Tandaan mo, simula ngayon, mananatiling banned si Ye Bingbing. Kailanman, sa showbiz, hindi na siya makakabawi. Kung ganyan ginagawa nyo, hindi ba kayo natatakot sa galit ng Hautian Group? Galit? Ang Hautian Group hindi lang hindi kami sisisihin, baka nga magpasalamat pa sila sa akin. Ano bang ibig mong sabihin? Aaminin ko na sa'yo ngayon. Ang kuya ko, executive siya ng Hautian Group. Lahat kami, para sa kanya nagtatrabaho. Pinakakinaiinisan niya ang mga gumagamit ng pangalan ng Hautian Group para gumawa ng kalokohan sa labas. May lakas ka pa talagang magpanggap na ikaw ang boss ng Hautian Group. Sabihin mo, anong dapat mong pagbayaran? Sabihin mo, ano sa tingin mo ang parusa na nararapat sa'yo? Chinhao, ikaw ngayon, kailangan mong pagbayaran ang ginawa mong kalokohan. Ayos lang, Chinhao. Ang tapang mo talaga. Naglakas loob ka pang magkunwaring mula sa Hautian Group. Paano? Paano naman yung pera sa ilalim na yun? Ano bang paliwanag mo dyan? Hindi pa ba malinaw? Dalawa lang ang posibleng dahilan. Niloko mo ang Hautian Group o peke lang ang mga pera na yan. Paano namang naging peke yan? Niloloko mo lang kami. Nako, yari na si Chinhao dito. Kanina, akala ko wala siyang saysay. Pero convincing yung acting niya. Halos naloko na niya ako. Di ko inaasahan to, kasi ngayon, mapapasalamatan pa tayo ng Hautian Group. Para sa aking ginawa ni Chinhao lahat ng to, di ko akalaing aabot siya sa ganito. Hindi ko nahahayaan pang madamay siya ulit. Chinhao, umalis ka na dali. Nagpakilala ka na ng iba't ibang pagkatao. Siguradong di ka nila sasantuhin. Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Kahit ayokong aminin, pero totoo namang anak ako ng pamilya Chin. At ako rin ang boss ng Haotian Group. Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa rin. Ang tapang talaga ni Chinhao. Nagawa niyang magkunwaring bahagi ng pamilya Chin. Nakakagalit pa. Nagkunwari pa siyang boss ng Hautian Group. Sobrang wala kang pakialam sa buhay mo. Driver lang na wala namang silbi, nag-aambisyon pang mag-hero. Nakakatawa ka talaga. Sobra na kayo ha. Sobra raw kami. Yi Bingbing, kahit ikaw, hindi ka na rin makakatakas ngayon. Ye Bingbing, bakit ang bagal mo? Halika na dito sa kama namin. Huwag niyong asahan yan. Ang bayad sa kontrata, nasa harap niyo na. Ano pa ba ang gusto niyo? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan? Hindi naman talaga ang bayad ang habol namin. Gusto lang naming ipaalam sa'yo na dito sa showbiz, pinakamakapangyarihan ang mga investor. Kayo dito, parang karne lang na hinihiwa sa chopping board. Mga hayop kayo. Kung hindi kayo pumayag, bigyan. Maghanda kayong mawala na sa industriya. Hindi lang dito sa showbiz, kahit saan. Hindi ko siya hahayaan na magtagumpay. Ye Bingbing, bakit ang tanga mo? Itong walang silbing si Chinhao, kalaban ng Haotian Group? Sige ka, baka sumama ka rin sa kanya sa kapahamakan. Mga gago kayo. Bingbing. Nandito ako. Hindi ka nila makakanti. Nabigay ko na ang bayad na hinihingi nyo. Kung balak niyong tanggalin si Ye Bingbing sa industriya, tingnan na lang natin kung kaya nyo bang gawin yan. Gusto nyong ipa-blacklist si Ye Bingbing? Depende na lang sa inyo, may kakayahan ba talaga kayo? Chinhao, akala mo ba talaga ikaw na ang panganay ng pamilya Chin? Chinhao, handa ka na ba kung paano ka mamamatay? Ikaw. Chinhao, umalis ka na rito. Tama na, wala kang kinalaman sa bagay na to. Gusto ko nga talagang makita kung anong pwede nilang gawin sa akin. Madali lang yan. Pwede kong baliin ang mga kamay at paa mo. Tapos ipapadala ko sa pamilya Chin at Haotian Group. Pagkatapos, sila na ang bahalang magpatapos sa'yo. Hindi lang yan. Bago ka mamatay, ipapakita ko sa'yo kung paano namin wawasakin si Ye Bingbing. Kayong mga mangmang na tanga talaga. Wala akong pake sa inyo. Bingbing, umalis na tayo. Anong? Hindi pa tapos ang problema? Gusto mo na agad umalis? Ano pa bang gusto mo? Siyempre, babaliin ko ang mga kamay at paa niya. Tapos, ipapadala sa pamilya Chin. At ikaw naman, Ye Bingbing. Akala mo ba makakatakas ka? Huwag mong subukan abusuhin ang pasensya namin. Sobra ka na. Ito ang kapalit sa pagsuway mo sa amin. Ngayong araw, uumpisahan muna namin sa pagtapos dito sa Manloloko. Tingnan ko lang kung sino ang magtatangkang sumubok. Paulit-ulit nyo nang, inaapi ang boss namin. Ano ba, hindi nyo ba talaga kinikilala ang Haotian Group? Miss, hindi ko alam. Anong ipinangako sa'yo ni Chinhao para samahan siya sa palabas na to?
Kung sakali, magbabalik loob ka na ngayon? Dahil sa koneksyon ni Boss Wang at ng Haotian Group, siguradong mapagbibigyan ka. Tama? Isang tawag lang mailalayo na kita sa galit ng Haotian Group. Pero kailangan sumama ka muna sa akin minsan. Nakakatawa ka. Hindi ko lang alam kung sino sa Haotian Group ang nakakakilala sa'yo. Kailangan mo na talagang maturuan ng leksyon, boss. Kapag nagsalita po kayo, pwede ko nang tuluyang pabagsakin ang pamilya Wang. Sinong may lakas ng loob na gustong tapusin ang pamilya Wang ko? Grabe, ang kayabangan mo. Akala mo ba, may kakayanan ka pa ba ngayon? Jay, buti naman at dumating ka na. Chin Hao, sino nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para magyabang ng ganyan? At lakas pa ng loob mong sakta ng anak ko? Wang Xiao, Kung ano ang tatay, ganoon din ang anak. Pareho kayong walang hiya. alam mo ba kung sino ang pinapasok mo ngayon? Alam ko, mag-ama kayong walang hiya. Pati pa yung inutil ng Chin family. Chin Hao, ang tigas talaga ng bibig mo. Mamaya, papadilat kita bago ka mamatay. Nakipag-ugnayan na ako sa malaking puno ng Jin Group, yung mga big boss ng Jin family. Papunta na sila dito. Mamaya, makikita ko kung paano ka mamamatay. Jay, Ang Wang family natin, malapit na maging number 2 sa Qin Dynasty. Congrats, Chairman. Salamat, Chairman, sa pagtulong sa amin ng mga bata pa. Chin Hao, dahil sa kanya, pinag-initan mo tuloy ang Chin family. Hanggang ngayon gusto mo pa rin siyang ipagtanggol? Kinhaw. Sorry talaga. Tanga ka talaga. Kung ikukumpara ang Chin family sa'yo, wala silang panama. Hindi ka ba natatakot sa Chin family na maghiganti? Kasi asawa kita. Kaya ipagtatanggol kita habang buhay. Chin Hao, ang galing mo talagang magpanggap. Akala mo ba, sa laki ng Chin Group, may laban ka ba? Ikaw lang na inutil. Chin Hao, kung gusto mong manatili, lumuhod ka na ngayon, baka sakali, mabigyan ka namin ng pagkakataong mabuhay. Chin Hao, bibigyan kita ng pagkakataong maging aso para ang asong gaya mo ay manood ka lang paano namin hahambalusin si Ye Bingbing. Ang cute na yan. Hoy, Ning na? Patayin niyo siya. Sa loob ng 1 minuto, guguho ang Wang family ninyo. Sa loob ng 1 minuto, gusto kong mamatay ang pamilya Wang. 1 minuto lang. Kung hindi mo kaya, kailangan mong mamatay dito ngayon. 1 minuto lang. Bibigyan lang kita ng 1 minuto. Gusto kong makita kung anong kaya mong gawin. Hong Luan, Nandito. sa loob ng 1 minuto, gusto kong tuluyang mabangkarote ang pamilya Wang. Bukod pa dyan, ipaimbestiga mo para sa akin Chinshi Group kung sino ang nakikipagsabwat sa mga hayop na ito. Pagkatapos, malaman, ipasok agad sila sa kulungan. Opo, Chin Hao, may 50 segundo ka na lang mabubuhay. ikaw, baliw ka. Papatayin mo ako sa katatawa? 1 pang minuto daw. Nagpapantasya ka lang ba talaga ng gising? Tingnan na lang natin kung ano mangyayari. Kinhap. Benedicto Sarmiento. Lahat ng bank account natin ay na-freeze. Lahat ng negosyo natin bumagsak. Tapos na tayo. Ano? Imposible iyon. Ikaw ang may gawa nito. Ang paghihiganti. Magpapatuloy pa din. Benedicto Sarmiento. Ang bank account ng grupo. Natanggal na ang freeze. Lahat ng negosyo. Normal na ulit ang operasyon. Yung kanina, normal lang na fluctuation iyon. Buti na lang at false alarm lang pala. Ang pamilya Wang namin. Walang nangyaring masama sa amin. Chin Hao, may gusto ka pa bang sabihin? Hindi ba't hindi naman nabangkarote ang pamilya Wang? President, habang pinipilit ng Chinshi Group na pabagsakin ang Wang Group, may pumihil sa kanila. Ano nangyari? Sino ang gumawa nito? Opo, siya po, si Kuya, Chin Tian. Naistorbo ko ba ang ligawan ninyong plano? Ako ba'y nakasira ng plano mo sa pagligaw? Chinda Xiao. Para lang ayusin ang gaya niyang wala namang kwenta, kailangan pa talagang ikaw ang gumalaw mismo. Kasalanan ko po. Kasalanan. Chin Xiao, sa wakas nandito ka na. Grabe, miss na kita. Gabi-gabi akong naglinis gamit ang 84. Naghihintay ako sa iyo sa Naino Mansion. Cutie Pie. Ang kapal naman ng mukha mo. Pabayaan mong mabuli ka ng batang cute. Huwag mo nang sabihin na aso kita, ha? Chinda Xiao, huwag magalit. Kami po ang nagkulang sa plano. Handa kaming tumanggap ng parusa. Kung magiging aso ka, umasta kang parang aso. Ayos yan. Ang dapat mangyari, mangyayari rin talaga. Hindi ko lang inakalang ganito, kabilis kang magpapakita. Kapatid ko na tunay? Ay hindi pala, anak ka ng ibang tao. Bastardong bata. Tawagin mo dapat, bastardong kapatid. Ang lahat ng to,
Ikaw talaga ang nasa likod ng lahat. Kung hindi ikaw, edi yung ibang taong nang iwan ng asawa at anak. Mukhang close sila, Ano ba talaga ang relasyon nila. Isang driver lang yun. Paanong magkakakilala sila ni Chin Dashao? Si Chin Dashao ay hari sa underground ng lungsod ng Donghai, ang Nine No. Mansion niya ay sobrang misteryosong lugar. Nino. Mansion, iyo rin pala. Oo, ako nga. Ano bang balak mo? Hindi mo ba alam na bawal ang nagpapalakad ng illegal sa Chin family? E ano kung nakialam ako? Iwalag mula sa pamilya, paalisin sa pamamahay. Okay, sige. Pero hindi ba sinabi ng Jin family na bawal magkaroon ng mga kabit? Ikaw. Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Ano bang nagawa kong mali? Sige. Yung mga nangyari dati, pag uwi ko, pag-usapan natin yon. Ngayon, kailangan mong ipasara ang siyam na public house para sa akin. nakakatawa ka naman? Pag pinasara ang lugar na to, anong ipapakain mo sa amin? Kayong mga mayayaman, saan pa kayo mag-e-enjoy? May punto si Man Shui. Pinutol mo ang kabuhayan ko. Ang tindi mo talaga. Simula ngayon, kung uulit ka pa sa mga ganitong kawalang konsensyang bagay, huwag mo akong piliting gumawa ng masama sa'yo. Kung gusto mong gumalaw, sige. Ngayon na. Nakikiusap ako sa'yo. Gumalaw ka na. Balikan natin. Kung hindi mo iniligtas ang artistang yan, hindi sana nasira ang negosyo ng siyam na public house natin. Ikaw talaga ang nanggugulo sa akin. Gusto mo talagang mamatay, ano? Sige, dakpin niyo siya para sa akin. Pasensya na, ako ang dahilan ng lahat ng ito. Sasama ako sa'yo. Pero huwag mo idamay si Chin Hao. Wala siyang kinalaman dito. Ay naku, tanga kang bata ka. Ang problema mo, problema ko rin. Lalo na ngayon, kahit gusto nating umalis. Hindi na rin natin magagawa. Ngayon, gusto mo talagang makipagpatayan. Ganun ba? Dashao Ye, mga tulad niya, basura lang. Hindi kawalan kung mawala siya. Kung natatakot kang dumihan kamay mo, kaya kong gawin yan para sa'yo. Tingin mo gagawa ako ng ganyang bagay? Lubos ng kasamaan iyon. Ang anak sa labas, ang tanging paraan ay magpakamatay. Oo nga, magpakamatay na lang. Ngayon ang araw ng pagpapatiwakal mo. Langit, Diyos ko, ang tumatanda na hindi pa rin matuto. Dilatan mo ang mga mata mo at unawain mong mabuti. Yung anak mo, magpapakamatay na ngayon. Gaya ng ginawa mo noon sa nanay ko na tinulak mong magpakamatay, karma na yan. Ako ba ang minumura mo? Ang pinuno ng Chin Group, Chin Dongyang. Imposible. 10 taon na siyang hindi nagpapakita. Siya mismo ang Chin Group. Siya ang gumawa ng alamat na yon. Hindi ako naniniwala. Siguradong may mali dito. Sige, kunin niyo siya para sa akin. However, 10 taon na kitang nawala, anak. Sa pagkakataong ito, hindi na kita muling mawawala. Boss Chin, sa wakas nandito ka na. Bakit hindi mo na lang sabihin sa bahay kung may problema? 10 taon ang lumipas na. Nakilala na ba kita noon? Pero hindi na mahalaga yun ngayon. Malaki na ako ngayon. Walang kasalanan si Chin Hao. Hey. Hayaan mo siyang umalis. Noong araw, wala siyang alam sa nangyari. Ang bagay na to, ako ang makikipag-usap sa'yo tungkol dito. Yung utang nyo, may kinalaman ba iyon sa pagkamatay ng nanay ko? Lahat ng ito, kasalanan mo. Kaya hindi nagustuhan ni Papa si Mama. Kaya siya pinalayas. Kung hindi, hindi sana namatay si Mama. Lahat ng ito, kasalanan mo. Hindi totoo yan, Chintian. Hindi ganun ang nangyari. Hindi yan totoo. Sige, ganito na lang. Buhay kapalit ng buhay. Sumama ka na kay Mama. Chintian, anong ginagawa mo? Yulan. Tumayo ka. Anong ginawa mo? Dapat lang siyang mamatay. Dalian mo, umalis ka na. Huwag ka na ring mabuhay. However, patawarin mo ang pagiging makasarili ni Papa. Ang katotohanan sa nangyari. Hindi ko talaga kayang sabihin sa'yo. Patawad. However, binigo ka ni Papa. Chin Dong Shichang, bakit po kayo nandito? Donghai, Wang Jia. Kailan nangyari to? May karapatan ka bang magsalita, Wang Defa? Chin Dong Shichang, itong inutil na driver, ang yabang at walang respeto, ni hindi kinokonsidera ang pamilya Chin. Wala talaga siyang respeto sa inyo. Ginagawan nga namin ng paraan para sa inyo. However, ganito pala ang pinagdaanan mo nitong mga taon. Sorry, however, binigo ka ni Papa. Chin Dong Shichang, ngayon pupunta na kami. Aayusin namin yan. Ano pang hinihintay mo? Gawin mo na. Bugbugan mo siya hanggang mamatay. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Sino bang dapat mong bugbugin hanggang mamatay? Chin Dong Shichang, mali ang pinagbubugbog mo. Hindi ko dapat binugbog ito. Hindi ko dapat binugbog ang peke mong anak.
itong driver na nagyabang. Ano ba ang gusto mong mangyari? Ikaw si Ye Bingbing. Ako nga, ang lahat ng ginawa ni Chin Hao, ginawa niya para sa akin. Kung may parusa ka, parusahan mo na ako. Ikaw si Chin Dongyang. Nakalimutan mo na ba ang nangyari dati? Bagay na bagay kayong mga walang hiya. Nakakadiri kayong dalawa. Walang manners talaga. May karapatan ka bang magsalita? Ang nagkasala sa inyo ay sila. Imbis na sila ang parusahan mo, binalikan mo pa ang mga taong pumuprotekta sa pangalan mo. Gusto mo ba talagang ikalat to? Ano kaya ang sasabihin ng mga tao tungkol sa'yo? Subukan mo lang. Ikaw, Iginagalang ka ni Kim Dong-yang. Tinatawag ka pa niyang Uncle Chin. Paulit-ulit mo kaming pinapahiya. Akala mo ba talaga natatakot ang Wang Jia sa pamilya Chin? Oh, Ibig sabihin, Wang Jia magkakaroon na ng aksyon laban sa Chin. tingnan natin kung anong gagawin mo. Sa sinabi mo, gusto mo bang patayin si Carolina? Pamilya namin, to. Huwag kang makialam. So ibig sabihin, kayo ni Chin Hao. Pareho kayong anak ni Chin Dong Shichang? Imposible yon. Itong inutil na driver. Paano naman magiging anak ng Chin Shi, Jituan? kaya pala hindi siya nagdalawang isip na mag-aksyon sa amin. Ganun pala ang nangyari. Chin Dong Shichang, pasensya na. Kasalanan ko, hindi ko napansin. May oras ka ba mamayang gabi? Ako, Umalis ka. Ikaw ba talaga ang batang amo ng pamilya Chin? Bingbing. Kahit ayaw kong aminin. Pero totoo talaga. Bakit? Bakit ikaw ay galing sa pamilya Chin? Bakit? Bingbing, pakinggan mo muna ako. Ayaw ko makinig. Chin Hao, galit ako sa'yo. Bingbing. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Bakit ka pa nagpapaliwanag? Sikat lang siya sa teatro. Sumama ka na kay Papa pauwi. Ipapakilala kita sa mas magandang babae. Tama ang sinabi ni Chairman Chin. Siya, si Ye Bingbing. Isa lang siyang artista. Bumunta ka sa aming number 9 mansion. May mas magagaling doon kaysa sa kanya. Pagdating ng oras, ipapakilala kita sa isa. Lumayas ka. However, hindi siya bagay sa'yo. Tumahimik ka. Kung yan lang ang sasabihin mo sa akin, wala na tayong dapat pag-usapan. Chin Hao, anak, ginagawa ko lang to para sa'yo. Hindi ko naman talaga gustong pigilan kayong magsama. Kapag nagsama ka sa isang artista, wala naman siyang magandang kahihinatnan. Noong araw, Yung nangyari dati, nalaman ko na ang katotohanan. Ang lahat ng iyon ay dahil sa kanya. Dahil sa akin. Sa palagay mo ba, gusto mo makipagsuntukan sa akin? However, Tianer, ano bang ginagawa ninyo? Gusto kong ipaghiganti ang namatay kong nanay. Sige, lumaban ka. Ikaw. Diyos ko, ano bang kasalanan ko sa nakaraang buhay at nagkaroon ako ng 2 anak na laging magkaaway? Boss, may masamang nangyari. Si Miss Bingbing ay naaksidente. Parang dinala siya sa ospital. Tara, bilis. Hindi pwede umalis. Hindi mo pa naipaghihiganti ang nanay mo. Bibigyan pa kita ng ilang araw na mabuhay. Ang tanga mo talagang kapatid ko. Hindi mo talaga alam kung sino ang tunay na pumatay sa nanay mo. Pasensya na. Ako ang hindi nakapag-alaga ng maayos sa'yo. Mabuting anak? Ang magkaroon ng anak na tulad mo ay pinakamalaking biyaya sa buong buhay ko. Pagkaalis ni Mama, alagaan mo dapat mabuti ang sarili mo. Ma, huwag mong sabihin yan. Magiging ayos ka lang. Ay, oo nga pala. Noong araw sa tawag, di ba sabi mo? Nakita mo na yung gusto mo? Bakit hindi mo pa siya pinapakita sa akin? Siya, Taga saan siya? Anong pangalan niya? Tita, ako po si Chin Hao. Taga Shangjing ako. Asawa ako ni Bingbing. Chin Hao, Chin Hao. Chin family ng Shangjing. Ang mga mata mo, parang kayulan. Pwede bang? Ikaw? Ikaw ba ang anak ni Chin Dongyang? Kilala niyo po ba ang tatay ko? Hindi lang kilala. Ang pagkamatay ng ama ni Bingbing ay dahil sa pamilya niyo, Chin. Tita, alam niyo po ba ang nangyari dati? Ang pagkamatay ni Uncle Ye ay dahil din sa pamilya Chin. yung tungkol sa tatay ko, hindi ba't alam na ng pamilya Chin ang lahat? Bakit mo pa kami tinatanong? Bingbing. Mahalaga talaga sa akin ang bagay na to. Dahil pati rin ito konektado sa pagkamatay ng nanay ko. Oo, totoo. Biktima rin si Yulan.
Anak ka ni Tita Yulan. 15 taon na ang nakalipas. Ikaw mismo ang nakakita kung paano mismo ng kapatid mong iba ang ina. Pinatay ang mama mo. Pagkatapos nun, pinatay din niya si tatay ni Bingbing. Yung tatay ni Bingbing, dating sikat na artista rito, top-level talent manager. Ang huling kontrata na pinirmahan niya bago mamatay ay para kay nanay mong si Yulan, pero hindi inakala na sa mismong araw ng pirmahan, ganitong trahedya ang mangyayari. Pero, hindi ipinakulong ni Chindongyang si Chintian. Sa halip, palihim lang siyang pinadala sa ibang bansa. Chintian, ilang tao pa ba talaga ang napatay mo? Pero, malakas talaga ang pamilya Chin. Hindi ako nanalo ni minsan sa kaso. Hanggang sa dumating yung panahon na kailangan mo nang mag-aral dahil gusto kitang magkaroon ng magandang kinabukasan. Hindi na lang itinuloy ni Mama ang laban. Si Chin Hao, tulad mo rin, biktima rin ni Chintian, nawalan din siya ng mahal sa buhay. Huwag mo siyang sisisihin. Kitang-kita ni Mama na gusto mo si Chin Hao. Ang pagkamatay ng tatay mo ay kasalanan ng mga nakaraan. Pumapayag si Mama na magkasama kayo. Chin Hao, mula ngayon, alagaan mo ng mabuti si Bingbing. Tita, Salamat po, Tita. tita. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko si Bingbing. Hindi ko na siya pahihirapan at paiiyakin pa. At tungkol kay Chintian, Chintian, baliw ka. Chintian, bitawan mo ako. Baliw ka ba? Chintian. Ganyan ka na talaga. 10 taon na. Hindi mo ako kinausap kahit minsan. Ngayon, para kay Chinhao, hindi ka tumitigil magsalita dito. Nakakainis ka na. Patayin mo na lang ako. Huwag mong pahirapan si Hao-er. Ang pagkamatay ng nanay mo, walang kinalaman sa kanya. Pero may kinalaman sa nanay niya. Pero pinatay mo ang nanay niya. Pero kinuha niya. Ang pagmamahal mo sa akin. Alam mo ba kung paano ako namuhay sa ibang bansa nitong 10 taon? Alam mo ba kung gaano ako ka-lonely? Chintian, Hao-er, bilisan mo ang pag-alis. palayain mo siya. Kung may problema, sa akin mo ilabas. Ang tanga kong kapatid. Sa wakas, tingnan mo siya. Dahil lang sa minahal niya ang 2 babae. Isa ang nanay ko. Ang dahilan kung bakit nagsisi tayo buong buhay natin. Kung hindi, sabay na lang natin siyang patayin. Baliw na talaga siya. Tatay natin siya. Tatay, dahil sa kanya, nagiging bangungot ang gabi-gabi ko. Ngayon, gusto kong patayin siya. Hao-er, kumusta ka? Hao-er, Hao-er, okay ka lang ba? Hao-er, Chin Hao, Hao-er, Kuya Hao, pasensya na. Kasalanan ko kaya nangyari sa'yo to. Bingbing, huwag ka masyadong mag-guilty. Ayaw ni Hao-er, makita kang ganyan. Kuya Hao. Hindi mo ba sabi, bibigyan mo ako ng panibagong kasal? Kung hindi ka pa magising, mag-aasawa na ako ng iba. Hao-er, gising ka na. Tay, nag-alala ka tuloy. ano yung tawag mo sa akin kanina? Tay, kanina sabi mo, mag-aasawa ka ng ibang lalaki. Ikaw ang napili ng nanay ko bilang asawa ko, dapat sa akin ka lang magpakasal. MM.